you may answer, yes. Yes, Kuya Randy. Yes, Lord, I'm a true Christian. A true child of God. Because nilalakaran ko naman yung aking yung ways ng ating Panginoon. Yung kaparaanan ng ating Panginoon, nilalakaran ko naman. So maaari mo masabi yan. Hindi, siyempre, alam mo naman ang Diyos ay pag-ibig. God is love. You must love God. One true God. Love your neighbor as yourself. Binabanggit mo pa rin yan. Binabanggit natin sa mga yan. If you love me, you will follow my commands. Trust Him in everything you do. To be loyal to Him, maging faithful din. Your faith must be in God alone. Kung babasahin niyo yung Book of James, madidiscover niyo yung mga Jewish Christians, they're having trouble or they're having some problems. Ayan. Ano problema nila? Going through difficult testings. May test na, mahirap pa. Dumadaan na sila ng ganun. Yun yung, kung bakit sinulat ni James ito, yun yung mga nararanasan ng mga Jewish Christian noon. And then, makaharap pa sila ng temptation, tapos it will lead to sin. Nagkakasala na sila. Tapos yung ibang believers naman, we're catering to the rich. Yung panahon na yan, maraming may yaman, pero ano mga gawin nila doon? Nai-impluensya nila yung mga believers, and then pagka na-impluensya na, ano ba yung gawa nila? Hindi na nakikisama na. Yun yung problema dyan. And then yung church members, we're competing naman din doon for position. And then yung offices of the church. Tayo, ganun ba tayo? Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nag-uunahan dito na nagpapaligsahan, di ba? Nagpapagalingan, di ba? So si James hindi dinidiscuss yung formation ng miscellaneous problem. Lahat ng problema ito ay meron isang common cause. Ano yung common cause na yun? Yun po yung spiritual immaturity. Yan. Then sinabi ni James, ginagamit ni James yung the word perfect maraming beses. Makikita natin sa James 1:4 and then 2:22 tsaka sa 3:2. A word that means ng perfect is mature and complete. Then tingnan natin sa James 3:2. Yan. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is perfect man. Sinasabi ni James yan. So hindi ibig sabihin sinless tong taong to o walang kasalanan. Pero sa halip, siya ay mature, balanced, tsaka grown up na. And then, ano ang sinasabi ni James? Yung spiritual maturity dyan, ay dapat yung maturity, baliktad naman tayo. Maturity naman. And isa sa mga kailangan ng ating churches ngayon. Kasi some members are not mature enough na kumain ng solid spiritual food. Kailangan pa nila ng gatas. So, pakainin sila ng gatas, makikita natin sa Hebrew 5:11-14. Hindi ko na nailagay dyan. So, balik tayo sa passage natin. Sinulat ni James ito, bakit? People or may mga taong nagkakaroon ng problema, nabanggit natin, hindi sa pananalangin din. And they're praying. Kapag tayo nakakaranas ng God-ordained difficulties, ano ba ang ipag-pray natin? What should we pray for? Kapag nakakaranas ba kayo ng pagsubok, ano pinagdadasal mo? Siyempre, yung main cause ng problema. Anything, ano pa ba yung ina-ask nyo sa Panginoon? Kapag may crisis kayo sa buhay nyo dumarating. Sa health nyo, tapos sa finances, isa rin yan. Minsan wala tayong pambili. Kumakalam na yung sikmura nyo, talagang salat na salat. Sometimes nangyayari sa atin. So ano sabi ni James, yung sa unang sinabi niya, ask God for wisdom. Kasi yun yung pinaka-importante.
Kasi kung di tayo sa trials natin, kung magdadala tayo ng necessary season to seek wisdom. Saan? Sa ating Diyos. Kasi madalas di natin alam na kailangan pala natin ng wisdom. Hanggang nandyan na yung oras ng pagsubok. So question ulit, why do we need wisdom when we are going sa ating mga pagsubok? Our trials. Ayan. Bakit hindi tayo humingi ng strength, kalakasan? Bakit wisdom? Bakit hindi tayo humingi ng grace or maaaring deliverance ang ating hingin sa ating Panginoon? For this reason, we need wisdom so that we will not waste our chance that God is giving us to be mature and to be full grown. Amen? Kasi kung importante kasi yung wisdom yung word of God. Kasi paano mo ba pagdadaanan, paano malalaman yung solution ng problema mo. Kasi God wants us to be maging matatag sa lahat ng oras. Tumutulong na sa atin na maintindihan kung paano gamitin yung pangyayari for our good and God's glory in wisdom. Si James hindi lang ni-explain niya what to ask. Diba? Na-ask niya. And then paano naman how to ask naman, humingi. Dapat humingi tayo ng may kasamang faith o pananampalataya. Huwag po tayo matakot. God is anxious to answer. Sabik siyang sagutin yung ating mga panalangin. Basta sincere at mayroong pananampalataya. Hindi niya naman tayo pagkakalitan. Sabi, anong ginagawa mo? Anong pinapanalangin mo? Diba? So, yun ang gagawin natin kapag tayo hinihingi ng wisdom sa Panginoon. Kasi sa James 4:6, sinabi nga rin dyan na He give more grace. Ang matinding kaaway lang ng answered prayer ay yung unbelief. Hindi ka naniniwala. Pray ka ng pray, tapos hindi ka naman naniniwala sa pinag-pray mo. Useless din yung pinag-pray mo, di ba? Baliwala rin. So si James, kino-compare niya yung ating isang doubter o yung nagdududa o hindi naniniwala ay sa waves of the sea, di ba? Binasa natin kanina. There's sometimes up, there's sometimes down. Taas-baba lang. So this is the experience of the double-minded man. So kanina, binanggit na natin yung double-minded man ay unstable yung gawa nila. So kung naalala niyo si Peter sa boat incident, Matthew 22 to 23. So alam niyo na yan, di ba? So lang natin, recap lang natin or alalahanin na natin. Kasi importante yun eh. Peter ay lumupot sa tubig. Because of his little faith. Ano ba yung trabaho ni Peter? Fisher? O sigurado marunong lumangoy yun. Diba? Sino namimingwit dito? Namimingwit. Minsan ng isda. Okay, dating tatay niya mangingisda or dati siyang nakatira sa ilog. May lahi siyang Aquaman. Diba? Kasi for sure, mangingisda, diba? Marunong lumangoy yan. Pero, he began to sink, bakit? Pero unti-unti siyang nakarecover, diba? Yung tinignan niya yung ang ating Panginoon, unti-unti siya nakarecover. Tutuusin, pag lumulubog siya, kawag-kawag na yun, malalangoy na yun. Paano nangyari? Diba? So, he kept his eyes on Christ, naka-recover siya. He was double-minded. May dalawang isip siya. Imbis na nakatingin siya sa Panginoon, tumingin siya sa paligid niya. So, muntik na siya malunod. So, ano ba ang ibig sabihin ni James doon? To be double-minded man. Ano ba ibig sabihin niya? Ni James. So, ayon sa text natin, the Bible defines a double-minded man. Ayan. Is unstable and doubtful. And then, meron pa.
being double-minded is to be double-souled. Sabihin, dalawa kaluluwa mo. O kaya double-hearted. Dalawa puso. Sana dalawa ang puso. Matama ba? Hindi ko bante, no? Yan ay, yung double-minded, pwede rin mag-turn din yan ng disloyalty. Yung divided loyalty sa ating Panginoon. Yung double-minded. So, si James piniliwanag dyan na bawat believer daw ay cannot expect to go in one direction. Habang nakikinig tayo sa dalawang contradicting guides of faith and doubt. So, dalawa. Dapat isa lang. We become or nagiging unstable tayo kapag we mix ang ating human perspective sa God's perspective. Di po tayo na makakapunta sa in two direction ng sabay. Naranasan nyo ba yan? Pupunta kayo sa isang direction, sabay? Nag-agree pa kayo? Agree? Yung okay, dalawa ka na, hatiin yung katawan mo, split kayo ganun. So, walang ganun. So, parang ganun daw yung double-minded man, sabi ni James. Na, you're going to two direction, tapos, sabay. Diba? Kung parang ano yun, yung mag-girlfriend ka, sabay. Pwede ba yun? Pwede yata, ano? O tatlo pa? Pwede? O may nag-agree eh. So, pero yung mga ganyung pagkakataon, medyo unstable yun, di ba? Meron mo yung mga lugar na doon tayo pumunta. Ay, wag dyan, kasi mamaya nandun kami. O, di ba? Baka nandyan yung kamag-anak ng girlfriend ko. So, ganun ha. So, kaya hindi mag-exist dyan yung dalawang, yung divided loyalties. Ang taong ito ay easily swayed or shook by doubt and uncertainty. Sigurado yun. Ito rin yung mga tao na not steady or thinking clearly. Diba? They are wishy-washy. Sabihin yung wishy-washy, yun yung urong sulong. Diba? Parang parang kanta, di ba? Siba kumanta na yun? Regine Velasquez ba? Urong sulong ka. Yung parang gano'n. Kumbaga, nag-uumpisa ka, yung mo man tinatapos. Puro umpisa ka lang, pero hindi tapos. Amen? So, sa isang double-minded or divided heart, may presents danger sa isang Christian. O ayun na ka na, naka-flash na. Have the desires to follow God, pero kulang naman sa faith. Diba? Kaya yung kaninang text natin, ito yung humihiling sa Panginoon. Dapat pagka humiling ka, dapat yung faith mo nasa Kanya lang. Hindi ka magdududa. So sumusunod ka sa Panginoon, pero yung faith mo, wala naman. Gusto niyang lumago, but he struggles na pagkatiwalaan ang kaparaanan ng Diyos. Pag nakakita ng problema, and tumatakbo siya sa kanyang sariling pamamaraan. Ano na yun? Self-reliant. So another one is ineffective prayer. So makikita natin sa sa James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kita natin, effective prayer galing sa isang matuwid, righteous. Sa chapter 5, mababasa natin sa James yan. Pero sa chapter 1, na nakita natin, ineffective prayer from a double-minded man. Yung divided heart niya. Doon natin makikita yung So, may pagkakaiba. The faithless o walang pananampalataya, huwag tayong mag-expect na may matatanggap sa ating Panginoon. Ang sabi doon sa natin, sa text natin. Pero ang righteous daw, ang sabi diyan? Man is exercising faith in God, maraming makikita tagumpay tsaka victory. Diba? So, nalaman na natin yung ibig sabihin ng double-minded or divided heart. Isa pa naman natin yung very strong quality ng disloyalty. Yung double-minded man is disloyalty. Hindi ka naman pwedeng mag-merit sa believing and then mag-merit ka sa
doubting. Okay? Ano yun? Opposite side yun. So ano ba ang mga marks ng ating ng isang divided heart? Or pwedeng sabihin natin divided loyalty. So para malaman natin natin tayo, baka ay na-experience natin na minsan nag-double heart tayo, diba? Double hearted or double soul. Are my loyalties divided between God and the world? Yung loyalty mo ba ay nahati ba? O kay Lord lang ba yung natutuon? So ang number 1 na bibigay natin dyan ay eternal hesitation. Pwede rin sabihin natin dyan, eternal uncertainty or eternal doubt. Ito ang sinasabi ng isang narcissist. So, yun yung meaning ng narcissist. Kinuha ko sa isang sa internet. Sabi dyan nga, isa pala siyang tao na mataas ang tingin sa sarili. Siguro matangkad siya. Mayabang, tapos hambog. Self-centered, walang konsiderasyon, at walang paki. Kumbaga, yung sarili lang niya ang iniisip niya. Yun yung narcissist. So, paano natin masabi na divided ang heart ng isang narcissist? Because he skips or jumps from one relationship to another. Lagi siya nag-jump. And then sa trabaho, ganun din. From one job to another job. Apply ka dito, and then mga ilang 2 months, lipat ka ng trabaho. And then lipat ko na ulit. Walang fix yung thoughts niya. And then ganun din sa sa kurso mo. From one course to another. Kung ikaw ay nag-aaral, di ka pa matapos-tapos. Ang dami mong gustong kurso. Diba? Dapat you must stick to one. Yung nag-aaral nga ako sa FEU nun, di first year, pass-leave ko na siya. Mas di ko na siya nakita ng second year na Mas nagkasalubong kami. Ba't di ka na hindi ka tayo nakita. Nag-ship ako ng course. Ganun ba? Sige. Hindi sinunod na taon. Nakita kami. Parang ingatan mo. Nag-ship daw siya ulit ng course. Nakatatlo na siya. Ako sabi ko, baka hindi ka makatapos niya. Baka 4th year na. Matapos na kami. Nag-aaral ka pa rito. Palipat-lipat ka ng ano ba talaga? Ganun. Tawa siya ng tawa. So, ganoon yung fix nung even nung thoughts nung isang narcissist, hindi siya mapalagay sa isa lang. So, when it comes to church naman, ganun din, from one church to another, palipat-lipat ka. Minsan meron naman tayong reason dyan kung bakit tayo palipat-lipat. Sometimes, sa trabaho, nalipat ka ng tira. So, hanap ka ng local church. Tapos na yung kontrata dito, lilipat na muli. So, yun yung isang standard na bakit palipat-lipat ka. Pero sometimes, iba yung reason natin. Nakakalungkot lang minsan, pag ganyan yung, pa-jump ng, o palipat-lipat ng church, they feel or pakinandang nila, they cannot find sa isang church to meet their needs. Yung matugunan yung anilang pangangailangan, yun yung iniisip nila. Umatid lang sila because of sa music. Gustong-gusto ko yung awitan nila, pagtugtog. Ang galing tumugtog ni Kuya Dave. Talagang si Inanak. Pagbigyan mo na ako, Inanak. Ang galing, Hindi ko na ulit siya nakita, kaya pinuri ko na siya kasi maaga siya. Hindi na bumalik. So yun, and then sa pag-preaching din, ang galing ang gagaling ng mga ang gaganda ng mga message bawat preaching dito. And then pagka may mga social gathering, yung mga activities, yun ang gusto niya. Pero yung ganitong kind of thinking o yung uri ng pag-iisip, dapat sa mga Christian are aligned themselves tayo with a group of believers in order to give, hindi yung get. Kasi minsan, gusto natin tayo lang kuha ng kuha. Pero ang gusto ng Panginoon tayo mag-give. We are to be serving and ministering. Sa bawat isa kasama ang spiritual gift na bigay sa atin ng Panginoon, ang Holy Spirit,
Kaya pag ganun, hindi po natin magagawa yan effectively. Kung ganun po yung thinking natin. So ito po yung taong, I'm here today and gone tomorrow. Yun yun. Hindi fiction, hindi yung fiction ano niya, yung thoughts niya. So some Bible scholars naman, dinidescribe naman yung mga double-minded persons, katulad ng mga drunkards, mga drunken. Nakakita na ba kayo? Nakakausap na ba kayo ng mga lasing? Siguro naka-experience na kayo, di ba? Sino nakakausap ng lasing dito? Ayun, marami. Baka kayo mismo lasing. Baka kayo mismo lasing, ha? So, kapag ikaw ay under alcohol dependent, or madalas kang lasing, sa loob ng isang linggo, 3, 4 na beses lasing ka, no? Ang mga pag-iisip niyan ay hindi stable. Hindi mo makakausap ng matino yan. Pabago-bago na pag-iisip. Alala ko nga nun, may tauhan kami dyan. Umaga, amoy alak, amoy chiko. Ang aga mo lang mag-almusal, chiko, amoy alak ka. So, gayong gawin niya. Bisa nga, nagiging clinic yung isang bodega namin doon kasi sumasakatan siya. Sobrang ng alak. Kaya, yung mga ganong tao, minsan yung na-experience ko sa kanya, no, hindi fix yung niya. Medyo magulo siyang kausap. Kasi nakapekto na yung utak niya nung sa alcohol. So may ganun yung dinidisplay ng mga Bible scholars, yung mga double-minded, ay isang lasing. Sana hindi tayo humantong sa ganyan, tayo parang katulad ng lasing. So, pangalawa, divided priorities. Natatandaan niyo yung the parable of the sower. Yung isa, yung magsasaka, nalalaglag yung mga seed, sa daan. And then, yung iba, sa stony, sa mga bato, and then thorns, and then sa mga, ito yung pinakamaganda, yung good ground, yung good soil. So, ang ating Panginoon, minention about the parable at 4 soils, ito na nga yun, represented 4 responses sa messages, sa messages of the kingdom. Focus tayo doon sa Matthew 13:7. Yan. Sa seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Yan. Sabi ni Jesus, yung iba nag-respond sa word, tapos nag-grow for a while. So iba, in-acknowledge ng nakarinig yung Word of God, tumugon sa salita, pero panandalian lamang. At tumigil yung spiritual growth nila by competing from what? Unspiritual things. Ito yung mga ungodly, worldly things. So paano napigilan? Dahil doon sa mga bagay ngayon, tumigil yung growth nila. Na-choke eh. Diba pagka may halaman, tapos mayroong kasamang mga iba-ibang tanim, hindi nagiging healthy yung plant o kaya yung tree. Kumbaga sa magiging pansot. O kaya baka matalo pa siya na yung mga nasa paligid. Kailangan gulutin para mag-grow yung main plant. So isa sa mga sinabi sa commentaries, yung this soil daw dyan represents fertile ground for the word. At ang soil daw nyo is too fertile. Sabi, meaning masyadong mataba yung lupa. Kaya sari-sari yung tumutubo. Di ba? Kung masyadong mataba yung soil, kahit dyan, mag-spring up, tumutubo. Kaya ganun din yung hinahantulad ng sa thorns, sa nahulog na seed sa thorns. Yun yung nangyayari. So, ano ang makita natin sa Matthew 13:22? Ayan. Dalawa yung binabanggit ng ating Panginoon dyan. Yung mga all kinds of other things, yung sinasabi natin kanina na sa paligid ng halaman ay tumutubo. Yan yun. Worries of this life. Worries of this world. Worries of this world. Ito, nire-refer ko dyan sa
concern of your life. Mga concerns natin sa buhay natin. Na nagdodraw ng attention. Nagka-catch ng attention sa atin. Kaya, hindi tayo nakakatutok sa word. And the deceitful of wealth, talk it. Deceitful of wealth. Deceitfulness of wealth, or riches. Yan naman yung money is addictive. Kumbaga, na-addict na siya sa pera. Maraming teaching sa Bible about riches, about money. Money is bad. Money is not bad. Acquiring money is not bad din. The only thing that it became bad is to love it. The love of money. Kaya nagiging masama yan. So, nire-replace mo yung position of God sa pera. Sa thorny ground, ito rin yung mga nasa puso ay puro karangyaan. Yan yung sinasabi dyan. Full of riches, pleasures, puro kasiyahan na lang, tsaka last. Hindi naman masama yung minsan nagpa-pleasure ka. Nagpapakasyon ka, or nagpa-travel ka, or nag-ano kayo, nag-babakasyon, hindi po masama yan. Sometimes we need to relax. Pero hindi naman puro relax. Baka wala na kayong kakainin. Diba? Pag bukas mo ng rep, tubig na lang. Nung nagbabakasyon kayo, puro sa mga restaurant kayong magagandang kumakain. Pagdating naman sa bahay, tubig na lang yung kakainin, iinumin nyo. Okay. Tapos, kakainin nyo, baka uutangan nyo pa sa tindahan. So, hindi po masama yung gano'n. Pero ilalagay po natin sa kama. Bakit sis na malamig? So, it is important to remember na si Jesus is not describing unusual dito. O hindi karaniwan yung temptation na nangyari dyan. Kakaroon tayo lahat ng mga bagay na nagkaalala sa atin. The things that worry us. Wala pong exempt sa mga troubles. Lahat po tayo mararanasan yan. Huwag natin sabihin na, Lord, huwag na po yung problema ko, next week na lang kasi hindi ko pa ako handa. O Lord, next year na lang kasi mag-iipon ako, kakasal po kasi itong taon na to. Huwag niyo muna akong biglang problema. So, hindi po ganun. Dumarating at dumarating po yan. Hindi po natin mapipigilan. So, nagkakasakit tayo, o kaya yung mga mahal natin sa buhay, nagkakasakit din. Yun, sinabi ko rin kanina, financial pressure. Minsan, wala na tayong panggastos. Kamatayan, minsan kumakatok sa ating pintuyan. Kaya, pag hinayaan natin yan, ma-divide ang ating puso at ma-divert yung ating attention sa mga problema natin, mabubulungan tayo. Maaaring masakal pa tayo, maging yung spiritual natin maging anemic kung nagkataon. So number 3, unclear identity. Kasi pagka-divide yung heart mo, you won't know who really are. You can decide kung saan team ka talaga. Anong team ka ba? Saan ka ba? Eusebio ka ba o Soto? Duterte ka ba o ano? Baka maging balimbing. Ano ka ba? Si Robredo ka ba? O si si Marcos? Which team? O which side? Di mo alam ngayon kung ano yung uniform mo susuot. Blue team. O kaya red. Pink. O yellow, Aquino. Si green, Christmas. So hindi mo malaman kung ano talaga, di ba? Tapos, may asawa ka na, pero yung kilos mo parang dalaga, tsaka binata ka pa. Party rito, party roon. Diba? Laboy dito, laboy doon. Parang walang asawa, di ba? Meron ganun. O minsan, baka vice versa. Ang kala niya, may asawa na siya. Wala, binata, dalaga pa siya. So, ano ba talaga? So, anong team ka ba talaga? Jesus team or Devil's team? Si Apostle Peter, isa sa mga prime example dyan.
sa gabi ng crucifixion, when Jesus met with his chosen men sa upper room. Ito yung Last Supper. So si Peter, tumingin muna sa paligid yan, yung sa upper room. Hindi siya masyado na-impressed sa mga nakita ng mga tao doon. Siguro nalakas kumain siguro yung mga taong nandoon. Siguro, palagay niya, Lord, parang hindi ko yata kilala itong mga taong to. They look a little weak to me. Sabi niya. I wouldn't count on them kung ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ako to. I'm your man. Sabi siguro ni Peter. Kung walang namang sinong gagalaw sa inyo. I will not forever, never betray you. I'll never let you down. Ayun yung kataga niya. Pero hindi niya mismo sinabi niya na ako lang nagdagdag. Pero we simply put na sinasabi ni Peter sa Matthew 26:33. Wala ba dyan? Wala tayo na wala pala. Sa akin pala, hindi ko nailagay. So, pero sinabi ni Peter sa Matthew 26:33, pwede nyo tingnan sa Bible nyo, even if everyone else desert you, I will never desert you. Sabihin, kung sila iniiwan ka, ako hindi kita iiwanan. Yung sabi ni Peter. I will not abandon you. Yun ang ibig sabihin niya. I'm sure sinasadya ni Peter yung sinabi niya. He meant it. Sometimes, o minsan, we put our foot in our mouth. Tama ba yun? Yung paa nilalagay sa bibig. Parang hindi tama, no? What's that, the point there na parang ganun ang nangyari kay Peter. What's that the problem? Si Peter did not know his own heart. Hindi niya alam yung puso niya. Less than 5 hours, ano nangyari? Pagkatapos siya mag-declare ng loyalty sa ating Panginoon, kay Jesus, parang nagsalita siya hindi tapos. Yung pagkahuli sa ating Panginoon, parang dati buo siya, yung nangyari na yun, parang unti-unti siya natutunaw. Yeah. Tapos yung servant girl lang pala yung magpapaano sa kanya, baksak. Kasama ni yan. Ni Jesus yan. 3 beses yun. Yung pagkatapos ng yung triple betrayal, si Peter wept and went away. Then dumating yung Easter morning. Women came to the tomb, knowing na si Jesus ay nag-resurrect. And an angel announced the good news, o sabihin nyo na to his disciples and Peter. Sabi nga, sa Mark 16:7 yan. So, ibig sabihin ng his disciples and Peter. Kasi sinabi ng angel, puntahan mo dahil sa mga disciples, dapat ganun lang. Sineparate pa niya si Peter. Ano ibig sabihin nun? Dapat sinabi nilang disciples. Kasi yung yung denial ni Peter, hiniwalay niya yung sarili niya sa ibang mga disciples. No doubt, maraming beses na nangyari yun sa ginawa niya. Ano yun? Ano yung tingin sa kanya yun? Am I a traitor? Or am I a disciple? Ano tawag sa kanya doon, di ba? Yun ang nasa puso niya. So madali siyang bumaksak. Sigurado, confused siya sa mga oras na yun. Yung loyalty niya ay na-divide. Natisod siya. You decide to play for Jesus' team or for the devil's team. At the same time. Maglalaro ka ba okay, mag-join ka ba sa team? Sa dalawang team? Ano tawag doon? Di ba? Parang hindi tama, di ba? Parang namamangka ka sa dalawang Two Rivers. English pa, no? Two Rivers pa. So, dapat mag-stick tayo sa lang. You follow Jesus. Or you don't. Naalala niyo si Elijah, yung nag-showdown sila sa Israel na kung sino ba talaga yung tunay na Diyos. Di ba? Kung naalala niyo, kay Baal,
Diba? Okay, sabi ng ni Elijah sa mga tao, kung kay Yahweh kayo, follow Yahweh. If Baal naman, follow Baal. Dapat isa lang. Kung kay Baal kayo, kay Baal. Kung kay Lord kayo, kay Lord. Hindi naman yung kay Judas naman. Ito yung pinag-uusapan natin, yung bago naman si Judas naman yung ang nag-betray sa ating Panginoon. Anong nangyari kay Judas? Bago si Judas, merong yun. Alam niyo ba si Judas, yung trabaho ay yung nangyari sa kanya dati? Isa pala siyang magnanakaw, si Judas. Tapos doon sa disciples, yung kanilang organization, ang position niya, treasurer pa. Magnanakaw siya dati, tapos kapayang ako ng pera. So parang medyo awkward, di ba? Medyo, kung di niya tunay na yung pananampalataya niya ay na kay Kristo, madidisip siya doon sa paghawak ng pera. So si Judas, nag-betray siya sa Panginoon, and then pagkatapos ng betrayal niya, ano nangyari sa kanya? Nag-regret siya. Pero si Peter, nag-repent. Ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay. Pero si Peter, naka-recover siya. Humingi siya ng tawad. Nag-repent siya sa kanyang pagiging betrayal. So ngayon, we must ask God for undivided heart in order to walk in God's presence. In order to live in His presence. You walk in the Spirit. You must walk. Ang ibig sabihin, the Bible tells us, once na pumasok sa buhay mo si Kristo, ang ating Panginoon, you have entered the Holy Spirit in your life. The day na you come to Jesus, the Spirit enters to your life. Nangako siya na hindi tayo iiwanan ang Espiritu ng Diyos. Ang problema lang minsan, she is in your life today. Nasa Kanya ba tayo ngayon? Nandiyan pa siya sa buhay mo. Is she control of your life today? Sometimes she can be in or pwedeng out. Pwede mo siya i-chapwera. Tingnan natin yung buhay ni David. Maraming lesson matutunan sa buhay ni David. How King David began walking in the Spirit, having undivided heart. Ano nangyari sa kanya? How he blew it, yung nangyari sa kanya. And then how he recovered. Tignan natin sa Galatians, ayun na pala, 5:16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify His desires of the flesh. Yung walk dyan means, it is not a command. It is a suggestion. Hindi rin po yan. Or rather, it is a command, not a suggestion. Ang ibig sabihin niya. You live by the power of the Spirit. You walk day by day, araw-araw. Ito ay lifestyle of being aware of God's presence. Aware tayo dapat yun. It is also a lifestyle to surrender to God's leading of the Holy Spirit. Ibig sabihin, to walk in the Spirit simply means lifestyle natin, pamumuhay natin of obedience. Maging obedience tayo. Kumbaga, pagsunod. And then, lifestyle din po ng submission niya sa ating Panginoon. Kumbaga, papasakop natin sa ating Panginoon. It's a lifestyle dapat. Because God's Spirit ay totoo. So, ang meaning ng walk dyan, it is a command, it is not a suggestion, and it is a present tense o kasalukuyan. Meaning, moment by moment, dapat lumalakad tayo sa Panginoon. Day by day. Tulad ngayon, Sunday, nandito tayo. You walk on Sunday, and then how about Monday? You walk with God on Sunday, and then pagdating ng Monday, Tuesday, etc. Ano nangyari? You walk by the devil. Ganun ba? Ganun ba yung nangyari sa atin? Sana hindi naman. Day by day, you walk with Jesus. Moment by moment. Alone or not alone. May kasama o wala ka, dapat patuloy kang lumalakad sa Kanya.
kasama mo ang Holy Spirit. Kapag nagawa mo yan, ano ang promise? Ano ang promise? You will not gratify o carry out the desires of the flesh. Yun yung promise pagka patuloy tayong lumalakad sa Panginoon. Kaya the spirit and the flesh have different appetites. At kaya dito, lumili ka ng conflict or argument. Ang kanilang opposite appetites ay na-illustrate sa Bible, sa apat na pamaraan. For example, yung sheep. Ano yung sheep, di ba? Yung tupa. Ano ang katangian ng tupa? Isa sa malinis na animal o clean animal and avoids garbage, yung mga trash. And then, yung pig naman, yung pig is an unclean animal and enjoys wallowing in filth. Sabihin, itong pig bagong linis, tapos gustong lumublob sa putikan. Dati tisoy, naging negro. Diba? Dati siya nagiging dark chocolate. Diba? Makikita natin yung 2 Peter 2:19 to 22. Ay, sorry. Sorry. Mayroon ba ako tinamaan? Wala naman yata. Sa pool ba? Sa pool? Hindi, sorry. Babalik na lang. Okay, Noah's time naman. Nung tumigil yung ulan, ayun, dalawang paraan na yung ship tsaka pig. Ito naman, yung tumigil ang ulan, nasettle na yung ark. Nag-release naman ng ravens si Noah. At hindi na bumalik. So alam natin yung uwak, kung ano na yung kinakain yan, kasi scavengers din yung uwak. Mga nagbubulok. Sigurado nakahanap na siya ng makakain, kaya hindi na bumalik yan. Pero si Noah, nag-release ng ibon. Ano nangyari? Pero bumalik yung ibon. Ano katamay ng ibon? Clean, diba? A clean bird. Tapos yung huling hinagis, dove, hindi na bumalik. So alam ni Noah na nakakita ng malinis na lugar to settle down. So therefore, yung water receded. Our old nature ay katulad ng pig at ng raven, yung uwak. Always or looking for something unclean. Hindi malinis. Diba? Our new nature naman is like yung sheep tsaka yung dove, yung ibon. Yun naman dalawang yon ay you are yearning or longing, pananabik for which is clean and holy. Yun yung katangian nun, dalawa. Kaya life goes on, kahit may struggle sa buhay, ang mga believers, yung buhay natin, life goes on. Pagka may problema kayo, tumitigil ba buhay, no? Namatayan kayo ng mahal sa buhay. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na hindi tayo pwedeng lumungkot. Siyempre, may lungkot din tayo, di ba? Pero life goes on. Pagka tayo mga believers. And then, sa mga unsaved man or unbelievers, wala silang alam about this battle because they have no possession of Holy Spirit. Makikita natin yan sa Romans 8:9. So, tignan natin yung life of, story of David. Makita natin sa 1 Samuel 16:13. Yan. Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Pwede rin sabihin natin yan, came mightily upon David. So, yung Holy Spirit ng the Lord, yung Spirit ng Lord, pinamana muna kay David. Amen? On that day, forward, si David, pinili ng Diyos, God gave him an amazing presence. Ano yung presence niya? His own Spirit. Yun yung presence niya. Do you notice sa Bible, something na napasin kayo sa Bible na yung God's Spirit
Pagka binibigay ng Panginoon, kakaroon ng power. Power to serve, power to witness, power to lead. So merong manifestation yan of somebody na meron kang walk in the Spirit. Alam niyo ba kung kayo ay control ng Spirit, yung confidence nyo nandyan. Yung kumpiyansa nyo asa sa Panginoon. Di ba? Ano ba yung Spirit nasa inyo? Baka ibang Spirit ang nasa inyo. Pero kay Lord, kumpiyansa kayo, di ba? Amen? Hindi sa sarili mong kakayanan. It's a dependent life. Sa buhay ni David, nung siya'y bata, is unable to face Goliath. Lahat ay takot kay Goliath. Kilala niyo si Goliath? Hindi niya pa kilala ba? Kilala, di ba? Isa siyang gigante, di ba? So si David, hindi siya takot. He was not afraid of Goliath. Bakit? Kasi he has the Spirit of the Lord. Guruin mo, ang higante yung si David. Tapos si Goliath, si David, ang liit. Parang si anak ni si Ryzen. Parang gano'n lang yung si David noon. Tapos yung si Goliath, napakalaki. He had confidence because God's Spirit is in him. Not his self-confidence. Diba? Ako'y confidence dahil di sa sarili lang, sa Panginoon ko yung confidence ko. Sa giants are real. When you search sa internet, yung mga giants, they're big, they're huge. Si Goliath is one of them. Eventually, you may have problems, you may have Goliaths in your life. Maybe some people, di ba? Yung Goliath nyo. Maaari, yung mga binay nyo, Goliaths nyo yun. Mga giants, mga problema. And then, minsan yung mga manugang, giants, nyo rin yan, Goliath nyo rin yan. Tapos, minsan yung mga boss nyo, di ba? Di ba, mami, mga boss, minsan giants na sa buhay, mga Goliaths. Minsan, yung sarili mo, giant, rin yan, Goliath din yan. So, pero sabi ni David, how to face Goliaths in your life? Paano nga ba? Si David cannot, but God can. Kaya ni Lord yan. Yung problema, napakalaki, pero ang Diyos natin mas malaki. Amen? God is bigger. So, ganyan yung according to David. So, si David, he was able to overcome Goliath. Ano ang good news doon? Sinabi ko na kanina, God is bigger than your problem. Provided, you are able to walk in the power of the Holy Spirit. Magagawa mo yan kung may Holy Spirit ka sa buhay mo. Isuko natin yung giants natin, tsaka yung Goliaths. Magugulayats ka talaga sa buhay pagka hindi mo sinurrender yan. Madidepress ka. So fast forward, si King Saul, sarili niyang mentor yan. Binagay ko na rin kanina, naging jealous siya, angry, tapos successful si David sa magiging leader. And then one time, yung nagtatago sila David sa kuweba, kasama yung mga katawan niya, parang magsisiyar si King Saul. Pumasok doon sa malaking CR, yung kuweba. Nakita ng mga tauhan ni David. Siguro, sabi, boss, ano ba to? Papatayin ba na namin to? Wala nang kawala ito. Kay King Saul. Gusto nilang dalawin. Pero why was David so loyal to King Saul after everything na ginawa na? Na gusto siyang patayin. Pero ano ginawa ni David? Sabi ko sa mga tawa niya, huwag niyong patayin. Mali yan. The Lord forbid na huwag kong gawan ng anumang bagay sa aking master. Kasi si King Saul, dahil Lord's anointed pa siya. Kaya as long as he's Lord's anointed, hindi ko siya gagalawin. So, masyadong inonor ni David ang Panginoon. Kasi nga, he's God anointed, si Saul. Even na si Saul ay masama. He is a wicked king. Naging wicked king siya. Hindi na siya sumusunod sa Panginoon. So when David is 30 years old, he became the king of Israel. He became successful king and become more and more powerful because God was with him. Makikita natin yan sa 2 Samuel 5:7. So alam niyo po ba na
Now, when people or somebody ay may problema, kayo, may problema kayo. Ano ginagawa pag may problema? May pagdadaanan. Dasal ng dasal. Amen? Pray ng pray. Nagiging dependent tayo sa Panginoon. Amen? Always praying, always seeking God. Yan ang totoo. Alam namang pag may problema ka, hindi ka magdadasal. Amen? So, until one day, yung problema mo, na-solve, na ayos mo na, and seems everything is alright, everything is fine. So, ano ang tendency pag ganun? Alam niyo ba kung ano, magigess niyo? When everything's okay, maayos na ang lahat, nagiging self-sufficiency. Yan ang example nangyari sa kay King David. Naging kampante. When David was over 50 years old, yung height ng power niya, andyan. Wow! Ang taong nito ay nasa kanya ng lahat. Parang Daniel Padilla. Nasa kanya na ang lahat. Diba? Kasi hari siya, mayaman. Everything, nasa kanya na. So ang warning ngayon, you know why people fall into immorality? Bakit? Bakit sila nahuhulog sa kasalanan? When you become careless, when you become complacent o kampante. Yan po yung example nangyari kay King David. Basahin natin yung 2 Samuel 11, 1-3. Ayan. Ito, nangyari sa springtime to. When kings go off the war, yung mga tauhan niya, nasa gera, pero nagpaiwan si David dyan. And then, he got up from his bed and walked around the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful in appearance. Sino yun? Alam natin ito, si Bathsheba, the daughter of Eliam and wife of Uriah, the Hittite. So, dyan pa lang, dapat tumigil na si David. Pero ano nangyari? Ang ginawa niya? Alam niyang daughter siya ni Eliam at yung si Uriah ay yung soldier niya, asawa. So, let's talk isang chart. Yan, si Bathsheba. Si Bathsheba ay wife ni Uriah, is one of David's trusted men, mighty men ni David. And then, daughter pa siya ni Eliam. Isang David's mighty man din. Isa siyang mga mandirigma yung itong kamag-anak ni Bathsheba. And then, nagsisilbi pa sa inner circle ng kaharian ni David. And then, granddaughter pa siya ni Ahithophel. Sino si Ahithophel? Closest advisor pa niya. Kumbaga sa isang presidente, sa cabinet members nung yung angkan ni Bathsheba. So, yung mga posisyon nila ang loyal nila nasa hari. Amen? Pero, dapat tumigil na si David dyan. Inisip niya na mali yun. Mali yata itong gagawin ko. Imagine, the wife of the trusted man, loyalized man, si Uriah. Tapos, granddaughter pa siya ng advisor niya. Kita nyo, yung kasalanan, nabubulag tayo. Sin blinds you. You can walk with God, but if you are not careful, o di ka maingat, hindi natin babantayan yung puso natin, you make the worst decision sa buhay mo. Hindi mo babantayan yun. Ano yung choice niya? What is his choice? Si David? Wala ito na ilagay dyan. 2 Samuel 11, 4-5. Pero, isabihin ko lang. So, anong ginawa ni David doon sa choice niya? Kinuha niya yung babae, yung messenger niya, kunin niya yung babae, and then, sinipingan niya, and then,
nabuntis. Na-conceive yung, the Bathsheba conceived. So alam natin yung nangyari kay David because of his sin. Remember, forgiveness is different from consequences of sin. So magkaiba yun. O ano yung decision ni David? Si Bathsheba ay got pregnant. And then pagkatapos noon, he began to cover up. When you commit adultery, hindi lang po isang sin yan. You have to cover up. And then siyempre, pagka nag-cover ka, magsisinungaling ka, you have to lie. Diba? And then, pagka nag-lie ka na, you deceive people. Pinapunta niya si Uriah sa gera. Ilagay mo sa harapan para mamatay agad. Diba? So, dinadaya niya yung diba? Iniisahan niya yung tao niya. Eventually, you have to make a plot. Ano yung plot nun? Papatayin niya na si Uriah. Suburin mo papatayin mo yung mga tao mo, that is painful at nakakalungkot. Masakit yun. Sarili mong mga tauhan, tapos gaganin mo yung gagawin mo ng ganung hindi maganda. So David knew his sins. Alam niya yung kasalanan niya. He did not repent yet. God sent Nathan, pinapunta pa niya si Nathan, prophet Nathan, to confront him. Nag-invento pa nga si Nathan ng istorya. Alam niyo ba yung istorya? Para mapaamin si David. Alam niyo? Merong mahirap, merong lamb. Yung lamb nila, inaalagaan mabuti. May kapitbahay, mayaman, may lamb din. Yung lamb, may bisita. Yung rich man, kinatay yung kakatayin yung lamb. Pero ang ginawa ng rich man, kinuha yung lamb ng kapitbahay at pinatay, tapos kinakain gusto nun. Sabi naman ni Nathan, ganun po nangyari, boss. Sabi ni David, dapat yung rich man dapat mamatay. Sabi naman ni Nathan, boss, kayo yun eh. Kagulat siya, sapul na sapul. No? So ganun yung kung di pa nag-invento ng storya to si Nathan, hindi aamin to si King David. Pero si David, maganda yung nangyari sa kanya. Hindi siya nang matigas. Nag-repent siya. So how he repented? He humbled himself. Sabi niya, sa Psalms 51, 1-3, paano yung niya? Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Alisin mo yung aking block out my transgression, yung kasalanan. So, be gracious. Gracious means mercy. Yung how he repented. At yung loving kindness, yung kabaitan. Because si David, kilala niya ang ating Panginoon. The basis of his forgiveness ay hindi po tungkol sa kanya. The basis of his forgiveness ay the grace of God. Gracious. Yun. Ang dahilan kung bakit ang napatawad tayo, bakit napatawad tayo sa kasalanan natin, it's not because of I deserve yung aking pagpapatawad, it's because of God's grace. Tsaka yung loving kindness, kaya tayo napatawad ng Panginoon. Amen? Lastly, Psalms 86:11, tingnan natin yung mamaya yan. Ito yung prayer ni David. Sabi niya, teach me your way, Lord. O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Si David nag-ask ask God to learn His way. Not his own way, hindi sarili niya. In order to walk in His statutes. Unite my heart, meaning having taught me one way, give me one heart to walk therein. Sa gayong bagay. Yun yung sinabi ni Spurgeon sa isang commentaries. Papasin nyo, way, tapos the truth, and then the life. Pero hindi in-indicate yung life yan. Sabi nyo, unite my heart, kaya unite mo, inintak mo yung isang puso mo, finokus mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng
buhay na walang hanggan. I am the way, the truth, and the life. Yun yun. And then, sabi ni Jesus, ano na rin yan, dinescription ng Panginoon, yung undivided heart, sa Matthew 5:8. Hindi ko na nailagay dyan. Alam niyo na yun? 5:8, Matthew. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Makikita na ang Panginoon. So mapalad yung mga may pusong dalisay. Hindi si Cardo Dalisay. Yung the pure, the word pure, from the Greek word kataros, which means describes a heart that is pure in motive and exhibits single-mindedness. So opposite ng double-mindedness yun, isang pure heart. And then, you will give undivided devotion tsaka integrity. Pure in heart includes ideas of moral purity, of freedom from sensuality, sa mga kahalayan. Pagka yung pure ang ating motive, ano mangyari? May iwasan natin yung ganung mga bagay. Maruruming pag-iisip, mga kahalayan din. Yan. Isa lang din yun. Iwasan natin yun, ma-eliminate natin yun. Yeah, always ask God for undivided heart, undivided loyalty, a pure heart, so that whatever comes into your way, sigurado, victory follows. Susunod yan. Kaya nakita natin yung buhay ni David, di ba? Maraming anggulo o maraming lesson makikita natin sa buhay ni David. First, dependence kay God, and then he repented. Okay. After true repentance, ano nangyari kay David? Nag-worship siya, di ba? Amen. So yun yung tatlong bagay din na matututunan natin kay David. So dapat ma-attain natin sa sarili natin na yung one heart, one soul, and one mind, yun yung ating direction. Diba? You must love your Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen? I hope na meron kayong natutunang message ngayon sa araw na to. Sige po, let's pray. Yes, Lord, sa mga ito ay kami muli nagpapasalamat sa mga nito dahil sinamahan nyo kami. Meron din po ako sa tinago nyo ako sa inyong likuran. And I hope, Lord, na yung message today maging magrema sa aming puso't isipan na kayo lang naman, Lord, na tumuon lang yung aming puso sa inyo, hindi po ma-divided, Lord. Yung loyalty namin ay manatili sa inyo, Lord. Manatili po kaming tapat na hanggang wakas po, Lord. Alam namin na kung sino po yung mananatiling tapat sa huli ay yung siyang maliligtas, Lord. Sana, Lord, ay ma-attain namin ito sa aming buhay despite of everything na pinagdadaanan namin sa araw-araw. Kung ano man yung matatagumpayan namin, Lord. Matatagumpayan namin, Lord, yan ay through you, through your presence, through your Holy Spirit na lagi naming gabay, Lord. We hope, Lord, na from each every one of us, Lord, ay kami po ay inyong gagabayan sa araw-araw namin pong Lord. Hindi lang pong itong linggo na to, itong araw na to, kundi sa darating na mga araw, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen.